Nakatanggap ang Pilipinas ng donasyon ng 13 malalakas na missile cruisers mula sa US. Ang anunsyo ay dumating bilang isang sorpresa sa marami, isang matapang na kilos na hudyat ng isang bagong kabanata sa internasyonal na relasyon. Sa isang maaraw na hapon noong Hunyo, ang Pangulo ng Estados Unidos ay tumayo sa podium sa Rose Garden, na nagsasalita sa isang pulutong ng mga reporter at diplomat. Ang watawat ng Amerika ay kumikislap sa banayad na simoy ng hangin, habang ipinahayag niya, ngayon, ikinalulugod kong ipahayag na ang Estados Unidos ay magbibigay ng 13 na decommissioned missile cruiser, kabilang ang kilalang USS Lake Erie, sa Pilipinas. Ang balita ay kumalat na parang apoy na umabot sa malayong sulok ng mundo. Para sa Pilipinas, ang kilos na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas ng militar, sinasagisag nito ang isang nagpapatibay na ugnayan sa isang makapangyarihang kaalyado. Ang Pangulo ng Pilipino, na nanonood ng broadcast mula sa palasyo ng Malacanang, ay hindi napigilan ang kanyang pananabik. Ang donasyong ito ay higit pa sa paglilipat ng mga ari-arian ng militar. Ito ay isang patunay ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, na parehong nakatuon sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang USS Lake Erie, kasama ang mga kapatid nitong barko, ay nagsilbi sa Navy ng Estados Unidos ng may katangi-tanging mga dekada. Ang mga Ticonderoga-class cruiser na ito, na nilagyan ng advanced na Aegis Combat System, ay nangunguna sa missile defense at maritime security operations. Gayunpaman, sa mas bago, mas advanced na mga barko na pumapasok sa fleet, ang desisyon ay ginawa upang i-decommission ang mga kagalang-galang na sasakyang dagat. Sa halip na scrap ang mga ito, nakakita ang Estados Unidos ng pagkakataon na suportahan ang isang mahalagang kaalyado. Sa Maynila, nagsimula kaagad ang paghahanda. Ang hukbong dagat ng Pilipinas, bagamat ipinagmamalaki at may kakayahan, ay matagal nang nahaharap sa mga limitasyon sa mga kakayahan ng armada nito. Ang pagdaragdag ng mga cruiser na ito ay ipinangako na baguhin ang pag-abot nito sa pagpapatakbo at estratehikong pagiging epektibo. Si Rear Admiral Vicente Gutierrez, isang batika, at iginagalang na pinuno sa loob ng Navy, ay inatasang mga siwa sa pagsasama-sama ng mga bagong asset na ito. Sa kanyang paglilibot sa naval base kung saan dadaong ang mga cruiser, naisip niya ang isang kinabukasan kung saan mas mapangalagaan ng Pilipinas ang mga katubigan nito at mas malaki ang kontribusyon sa seguridad ng rehiyon. Ang una sa mga cruiser, ang USS Lake Erie, ay darating sa Subic Bay, isang lokasyon na may mayamang kasaysayan ng kooperasyong pandagat ng US-Philippine. Ang lokal na komunidad ay buzz sa pananabik. Alam na ang pag-unlad na ito ay magdadala ng mga trabaho at muling pasiglahin ang lugar. Kabilang sa mga taga-Subic ay si Maria, isang dalagang nagpapatakbo ng isang maliit na CAF kung saan matatanaw ang lok. Ang kanyang lolo ay nagtrabaho sa base ng hukbong dagat noong ito ay isang pangunahing hub para sa US Navy, at siya ay lumaki na nakikinig sa kanyang mga kwento ng pakikipagkaibigan at magkabahaging layunin sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipinong mandaragat. Ang CAF ni Maria ay naging isang lugar ng pagtitipon para sa mga lokal at bumibisita sa mga mandaragat. Habang papalapit ang USS Lake Erie, inihanda niya ang kanyang CAF para sa pagdagsa ng mga bisita. Isinabit niya ang mga bagong dekorasyon, kabilang ang mga bandila ng parehong bansa, at gumawa ng espesyal na menu na nagtatampok ng mga pagkaing Amerikano at Pilipino. Ang kanyang lolo, na ngayon ay nasa takip silim na taon, ay nanonood ng may pagmamalaki, inaalala ang mga araw ng nakaraan at nakakaramdam ng déjà vu. Nang sa wakas ay dumaong ang USS Lake Erie, ito ay isang panoorin. Ang tanawin ng kahanga-hangang kulay abong katawan ng barko sa backdrop ng azure na dagat ay kahanga-hanga. Nakatutok ang mga Pilipinong mandaragat, handang matuto mula sa kanilang mga katapat na Amerikano. Si Kapitan James Donovan ng USS Lake Erie, isang batikang opisyal na may malalim na paggalang sa kulturang Pilipino, ay bumaba sa barko sa isang mainit na pagtanggap. Alam na alam niya ang makasaysayang kahalagahan ng sandaling ito, ang responsibilidad na dala nito. Sa mga sumunod na buwan, ang mga mandaragat na Amerikano at Pilipino ay nagtutulungan.
Ang mga sesyon ng pagsasanay ay ginaganap araw-araw, kasama ang mga tauhan ng Amerika, na nagbabahagi ng kanilang kadalubhasaan sa mga advanced na sistema ng barko at mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga bono na nabuo sa mga sesyon na ito ay higit pa sa profesional na pakikipagkaibigan, naging personal silang magkakaibigan. Si Kapitan Donovan at Rear Admiral Gutierrez ay nagbahagi ng isang pangitain para sa hinaharap, isang pakikipagtulungan kung saan ang parehong hukbong dagat ay maaaring tumayo ng magkasama laban sa anumang banta. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasanay, ang mga mandaragat mula sa dalawang bansa ay nagtitipon sa Caf ni Maria. Nagsalo silang kumain, nagkwentuhan, at nagtawanan. Ang Caf ni Maria ay naging simbolo ng pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa na nagpatibay sa makasaysayang paglipat na ito. Ang kanyang lolo, na nakaupo sa kanyang paboritong sulok ng cave, ay madalas na nagpapasaya sa mga mandaragat ng mga kwento ng nakaraan na pinagsasama ang luma at bago sa kanyang mga salaysay. Sa pagdating ng mga natitirang cruiser, nagsimulang magkaroon ng hugis ang pagbabago ng Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay nagpalawak ng mga kakayahan sa dagat ng bansa, na nagpapahintulot sa mga ito na magpatrolya sa malawak na kapuluan nito ng mas epektibo at lumahok ng mas matatag sa mga hakbangin sa panrehiyong seguridad. Ang donasyon ng mga cruiser ay isang estratehikong hakbang ng Estados Unidos, ngunit para sa mga mamamayan ng Pilipinas, ito rin ay isang kilos ng mabuting kalooban at pagtitiwala. Sa mga sumunod na taon, ang USS Lake Erie at ang mga kapatid nitong barko ay naging integral sa operasyon ng Philippine Navy. Lumahok sila sa magkasanib na pagsasanay, makataong misyon, at mga patrol sa seguridad sa rehiyon. Ang tanawin ng mga kakilakilabot na sasakyang dagat na ito, na dating simbolo ng kapangyarihang pandagat ng Amerika, na ngayon ay nasa ilalim ng watawat ng Pilipinas, ay tumindig bilang isang patunay ng walang hanggang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kwento ng 13 cruiser ay higit pa sa isang kwento ng hardware ng militar. Ito ay isang salaysay ng pagkakaibigan, ibinahaging pagpapahalaga, at isang pangako sa isang mapayapa at matatag na Asia-Pacific. Habang nakatingin si Maria sabay, kung saan nakatayo ngayon ang mga cruiser bilang tagapag-alaga ng kanyang tinubuang bayan, nakaramdam siya ng matinding pagmamalaki at pag-asa para sa hinaharap.